So guys, part 2 ng one day eat. So galing tayo sa mga young bird na winalay natin. So karaniwan nagwawalay ako, kaya nga sinabi ko sa inyo dati, karaniwan nagwawalay ako ng mga ibon 14, 15, 16 days. Pag nakita ko tumuto kaya, winawalay ko na yan. So nilalagay ko lang sila sa isang kulungan. Yan, isang kulungan na ganyan, yan oh. Yan. Tapos pagka mga 1 month na sila, tsaka ko sila iaakit sa taas sa flyer slope mismo. So pagdating sa flyer slope, ganun pa rin ang ginagawa ko sa kanila. Kung 20 sila, yun pa rin yung takal na ibibigay ko sa kanila sa flyer slope. Na bali, ang ginagawa ko pag nasa flyer slope na sila, almost 1 month na nakabilad sila doon sa taas, at lalagay ko sa viewing, papasok sila, lalabas sila, papasok, ganun lang. Pero kapag paano naman, Sir Mike, kung paliliparin ko na yung mga ibon, tuturuan na yung mga ibon sa flyer slope, paano ko naman sila pakakainin? So ang ginagawa ko, kunyari tuturuan ko na sila, 1 month silang naka-viewing. So bakit ang tagal ng viewing ko dito? So guys, iba-ibang lugar, iba-iba ng pwesto ng lugar ninyo, lugar ko, mahirap dito magturo sa akin ng bata, YB. Mahirap magturo sa akin kasi ang mga nagkakalapati dito sa amin, halos dikit-dikit, sobrang dami. So yung mga YB natin, yan, yung ibon natin na yan, pagka may lipad, sama lang silang sama. Tapos pagka nadala sila sa malayo, gusto na nilang bumalik, nahihirapan silang bumalik. Ang tendency nun, pag uwi nila sa bahay, pag nakauwi sila, durog sila. So ang hirap na i-recover. Hindi kagaya sa akin nung mga almost 2 months na sila bago ko sila pawalan. So yung isip nila mas maganda yung pag-iisip nila, malinaw na yung mata, tsaka kahit mapunta sa malayo, makakauwi sila kung sakasakali man. So pagkain tayo. Gaano karami yung binibigay ko pagka ilang beses ako nagbibigay ng pagkain pag magtuturo na ako. So guys, pag magtuturo kayo ng kalapati sa pagpapatuka, kailangan busog sila. Busog ko yan silang pinawawalan ko sila busog. Tapos niyan, hinahayaan ko lang din silang maggala-gala hanggang sa matuto sila. Pagkatapos, Sir Mike, paano naman yung tuturuan na sila, lumilipad na sila, so nagre-raging na sila, ano yung patoka na binibigay mo. Guys, pagka nagtuturo kayo, sa akin kasi pagka nagturo ako ng ibon, pagka nag-groupings na sila, yun yung time na hindi na sila gagala. So naturuan sila, tapos papawalan mo sila, busog, tapos pag natuto na sila, pag nakita ko na silang nag-raging na sila, nag-groupings, yun yung time na wala na silang gala. Lagi lang silang nasa loob ng kulungan. Hindi ko na sila pinapagala, lagi lang sila nasa loob. Pag pinalipad ko sila, pag kunyari, nagpalipad ako, umaga, pinalipad ko sila, nag-raging sila. Pagbaba nila, tatawagin ko na yan sila. So, pagtawag ko sa kanila, kung pag pumasok sila, bibigyan ko sila naman ng konti lang na pagkain. Kung nagbibigay ako dati ng mga, kunyari 1 kilo binibigay ko dati na sa one day eat, magbibigay lang ako niyan ng mga kalahati sa umaga o wala pang kalahati sa umaga. Para lang pag pinalipad ko sila ng tanghali o pinalipad ko sila ng hapon, kapag tinawag ko sila, papasok sila kasi pagka hindi sila pumasok, bukas na uli yung kain nila. So ganun lang yung ginagawa ko sa pagtuturo sa mga ibon, para lang maturuan sila doon sa trapping, na lagi lang sila pagkagaling nila sa lipad, matik na yun na kailangan nilang bumaba, o kung bumababa sila dyan sa bubong o bumababa sila kung saan, matik na yun na pag tinawag sila, kailangan nilang pumasok. So yun yung magiging isasanayin natin sila na ganun yung magiging sistema nila. Paglipad, pasok, paglipad, pasok, paglipad, pasok. So ganun lang yung gagawin natin lagi sa kanila. So pero guys, ina-advise ko sa inyo na wag niyong agad batakin sa lipad yung mga ibon ninyo. Kung magpapalipad kayo once a day, okay lang sa akin yun. Kagaya ngayon, August, may nagtitraining na
June ngayon, o July. Tapos August, training. May nagte-training na nga ng July. So ako ngayon, kung lumilipad sila sa akin ng isang beses isang araw, okay na. Kung makakapagpalipad ako ng umaga ng isang oras, okay na yon. So binabata ko yung mga ibon ko, 1 month o 1 month and a half bago mag-derby. Tsaka ako lang sila binabatak lumipad ng 2 times a day o pwedeng lipad ng isang oras sa umaga, sa tanghali, kusang lipad, isang oras sa hapon. So ganun lang ako magpalipad ng kalapate, hindi ako nagpapalipad ng matagal. So yun ang ginagawa ko. So kailan naman papasok yung 1 day eat na sinasabi ko sa mga flyer natin. Guys, observe niyo yung mga kalapate natin sa 1 day eat. Dapat ang kalapate natin hindi pumapayat. Pag pumapayat yung kalapate mo, magdagdag ka ng patoka, ibig sabihin kulang sa kanila yon. So pagka kulang sa kanila yung pagkain na yon, kulang sa kanila, maobserbahan nyo yung mga kalapate nyo, ayaw din naman lumipad yan, tamad. Pag sobra din naman yung pagkain ninyo, ng kalapate ninyo, ayaw din naman lumipad yan, tamad din. So kailangan tama yon, yung ipapakain ninyo sa kanila, ano ba yung dami nung kailangan ipakain. Sir Mike, tanong, sa mga flyers natin ba, paano ka ba magpakain ng 1 day eat? Kunyari, 1 day eat na gagamitin mo para sa kanila, para madisiplina sila, 1 day eat na yung gagamitin mo, gaano ba karami yung ibibigay mong patoka dun sa mga flyer natin? So observation guys pag pumapayat ng konti yung kalapate nyo, dapat hindi pumapayat, dapat magdagdag kayong patoka. So gaano ba karami yung patoka na binibigay ko sa kanila sa mga flyers ko? So wait lang guys, 7 minutes.